dili kayang i-afford sa kalibutan. Munang, kung masayra nato ang atong pagkakita, atong identity diya sa Ginoo. Sa panahon nga naagi mga pagsulay sa kalibutan, di na ta mabalaka. Ano man? Sa panahon pa lang mo dahil ta, sa panahon pa lang mo amputan na. Ngani, before pa lang ta musulti sa itong gikinahanglan, nasayon na ang Diyos daan sa itong gikinahanglan. Ngani, iniingon siya sa panahon nga mo amputan, tuuy. Tuuy ang imong giampo. Diya sa Ginoo. Way pagduha-duha mo, abot na alang kanimo. Muna magkaisunan, sa duha ka adlaw, gidala kita sa Dios diya sa mga pag-ampo. Nga giuluhan sa mga leaders, giuluhan sa fivefold ministry, fivefold ministers, sa mga leaders. Hangtod magkaisunan diya sa mga kabatanunan. Ug karon lastly, namatay United Prayer o Unity Prayer ikahuman. But gidala pa sa Ginoo karon alang sa pagdayeg diya kaniya. Isip pagdawat nga kita madaugon na. Amen. Nakakatong tanan nga atong giampo diya sa Ginoo, wala kadaugan na to. Giandam na to niya. Amen. Magulat na lang ta nga mahitabo to. Kay ingon gid siya, tanan atong giampo, tuwa na to, mahitabo. So way pagduha-duha. Nagkatuwa itong giampo para sa itong nasod, para sa mga leaders, para sa itong president, vice president, o sa tanan ng mga leader ng nasod na to. Mahitabo na. Hinay pagkamatarong. Namagtinguha sa pagkabalaan. Namagtinguha sa pagkaputli. Kaya bisa ng mga apostoles kaniya to, mauna ang ginasulti sa mga katauhan na iampo ninyo ang mga hari. Ito, Pilipinas, one man presidente. Na iampo na to ang atong presidente again. Dili sa pamagyaw-yaw. Unya na pagyaw-yaw kung nabuhat na ni mo part, panigli ang Ginoo. Diba? Pero wag pagani ni mo nabuhat yung part, wag ka kaampo sa presidente, wag ka kaampo sa mga leaders, wag ka kaampo sa mga pastor, wag ka kaampo sa nan ayaw sa pagyaw-yaw. Amen? Kasi matakapit ang yaw-yaw. No? Patakat ang yaw-yaw eh. Patakat ang reklamo. Usay magpatakat ang reklamo sa Ginoo gani. Pero pasabtod na punta sa Diyos. Huwag na, di na mao. Maulol, magbetas Ginoo sa Sorry Lord. Sorry Lord, wala kong kumuhat sa kong parte, Lord. So muna nga, kanunay, gitudluan ta sa Diyos, diya siyang pulong kung unsay angay natong ikinabuhi. Mientras naapata sa kalibutan. Yung mahimo nga atong kinabuhi, mapuslan. Isa ginahan, na mientras buhay pa mapuslan ang kinabuhi, diya sa Ginoo. Diya sa puluhaton sa Ginoo. Kaya muna ginaingon kanunay sa mga ministers, magsige tagtigong bahandig sa kalibutan. Diya mawala na biya yun din. Pero nindot kay nang, yes, ang Ginoo nagpiyal ni mo bahandig sa kalibutan. Pero kanunay, imo nang gipalipay ang Ginoo sa tanang bahandi nga gipiyal sa Ginoo diha kanimo. Kung sa may bahandi na naan ninyo karon, magipiyal sa Ginoo diha ninyo. Ako ako'y kwarta. Bitaw, pero daghan ang gipiyal ng Ginoo sa itong kinabuhi. Daghan siya gipiyal sa itong kinabuhi. Amen. Nga angay lamang ato ni ihatag diha kaniya. Kay maura na yung mga bahandi nga dili gid masayang. Balik sa kalibutan biyaan. Pwede linugon, pwede bahon. Ang 20 katuig ni mong gipaningkamutan, ang 40 katuig nga gipaningkamutan sa tawo, igo ra gilinog o pila ka segundo. Pero sa panahon nga atong enjoy ang atong kinabuhi, sa pag-alagad sa Ginoo, sa mga butang na yung gihatag nga rin kanato, nan wala gi masayang. Wala gi masayang anuman. Panalangin ang pag-ayo sa Ginoo kay kapiyalan ka. Ang katong imo gipang-invest pwede sa gingarian, although nawala sa kalibutan, pero sa langit nagpabilin. Nagpabilin. Ano saying nga, ayun lang po paling kamo.
Laylay ang atong part. As a body na ay gigamit din sa Ginoo nga gi-bless niya ayo. Financially, mo na sila mga kingdom financer. Usa sa mga gamiton sa Ginoo aron mag-finance ngadto sa gingarian sa Dios. Amen. Kay gibalanse sa Ginoo ang iyang lawas. Nagkalaylay ang ato ang mga functions. That is why kung unsay naa nato iya man sa Dios. Manang sa panahon na magpagamit ta dili gid makawan, dili masayang. You will never run dry. Ako kamong dalon makaigsunan kanay importance bitaw of worship, of pray, kanang worship, pagdayon diyan sa Ginoo. Sa ginabalik-balik na sa atong mga kapastoran, kapol o kanselas, atong balikan makaigsunan ang istorya nila. Ngani, sa ilang pagkabold sa pag-istorya sa pulong sa Ginoo, mabasa ninyo na makaigsunan sa Acts 16, pero taas mo na. Ato lang na siyang gagmay-mayon. So kung iyong malantaw ang ilang kinabuhi, sa panahon niya niabot ang balang espiritu sa ilaha, sa ilang kinabuhi, dito na nakita sa ilaha ang pagka nahimo sila nga witnesses ni Jesus. Ay sa panahon niya nahimo sila nga nag-witness sa kung kinsa si Jesus sa ilang mga kinabuhi o kinsa si Ginoong Jesus. Ngani, ug unsa ang iyang ipangbuhat sa wala pa siya nibalik sa kalibutan, nahimo kining dayag ug ilado sa mga dapit nga diin niadto sila. Gipadala sila sa Ginoo dito. Ug dili lang ingon nga yado ang mga pulong nga ilang istorya, mga igsoon, kundi mga pulong nga mahait. Nga kung anaaman ka dire mga prinsipyo, baruganan nga gaay gyud nga imong barugan dire sa kalibutan, nan sila nag-introduce na og bag-ong kasabutan nga na sa mga katawan nga ngani ato nga panahon na dili makadawat ang mga tao. Sila ang nagbuak sa mga prinsipyo, mga disenyo mga isunan sa mga gawi, sa mga katawan sa kaniadto, sa pagpamuyo. No? Hangtod ang mga katawan wala gid nauyon, wala gid sila kauyon. Kay bisan gali ang mga Diyos, ang mga buhat sa mga witchcraft, ilan ang gibulgar. Kanang pagpamaligya sa mga parapernalyas, no, sa mga witchcraft, sa mga nagbuhat ng mga Diyos, ilahan ang gi-expose. Mga gawin, ilahan ang mga kustumbre, ilahan ang ipag-expose. Muy hinungdan mga leksunan nga nasuko ang mga tao sa ilaha. Ug diri sa Acts 16 mga leksunan nato makita nga niabot gyud sa panahon nga gidakop sila. Ug gipreso sila. Ug gidala sila sa presuhan. Tungod sa ilang pagbarog diya kang Kristo, tungod sa ilang pagpaila nga si Kristo mao gyud ang Dios. Ug hari ug manluluwas siya lamang ang makaluwas diri kanato ug mani ang mga pamaagi nga akin natong puy-an. Ug wala na nahunong hangtod karon. Wala nahunong ang mga pagsangyaw sa kamatuoran hangtod karon. Pero pipilara ang susama nila Pablo. Pipilara ang naglakaw nga susama sa mga apostoles. Nga bahalag mamatay sila sa kadalanan sa pagsulti sa kamatuoran nan okera sa ilaha. Muna nahitabo sila kinabuhi mga igsunan nga napriso ko sila. Si Paul o si Silas. Sa 16:25 makisa na itong basahon. Apan sa may pagkatungang gabi si Pablo o si Silas na nag-ampo o na nag-awit silang mga alawiton ngadto sa Dios. Wala nila gilantaw ang ilang kasinatian makaigsuonan nga silot alang kanila. Again, wala nila gilantaw ang ilang kasinatian nga silot alang kanila. Kaya naman, naglakaw man sila sa kamatuoran. Naglakaw man sila sa pagkamatarong. Ngunit pag-antos tungod sa pagkamatarong. Lahi po ito, pag-antos tungod sa sala. Lahi po ito, pag-antos tungod sa sala, konsekwens sa sala nga nabuhat. Pero kani, pag-antos tungod kay nagmatarong sila, tungod kay nag-obey sila sa Diyos. Napriso sila, pero wala nakapugong ang ilang sitwasyon. Aron dili sila makadayi o muampok sa Diyos.
Muna bisan sila dito mga kaigsuunan, nag-ampo sila o midayig sila sa Dios. Og lang tawo na to, unsay gibuhat sa Ginoo. Ingon diri, og na nag-awit sila mga alawiton ngadto sa Dios, og ang mga binilanggo na nagtalinghog kanila, na naminaw sa bilangguan. Og sa kalit niabot ang usa ka makusog nga linog nga tungod niya na nauyog ang mga patukuranan sa bilangguan, og diya na abli ang tanang pultahan, og nangatangtang ang mga talikala sa matag usa. Sa panahon nga may dahig sila sa Ginoo, sa panahon nga may awit sila sa Ginoo, sa panahon nga may ampo sila, nan ang langit na abli alang kanila. Nan niabot dayon ang rescue diya sa ilaha. O guman nga na mga kaigsunan ang sa gibuhat sa Ginoo, di ba? Gilinog niya. Muni ang linog na dili siguro makalisang para sa mga Kristohanon. Muni na no nga, kung naay linog, ang mga Kristohanon, dili ang malisang di. Ano? Muni. Sa ilang sitwasyon, muni ang linog nga nindog. Karon luoy, di ba? Lisod ang linog na itabo dito, kaya nga naman, daga na mamatay, pero sultian ko kamo. Ang mga anak sa Diyos, labo na dito magiging ministry. Ang mga anak sa Diyos, giprotektahan ngayon sa Diyos. Share na ko ninyo. Nga nabi kaupat sa church pastor. Ang iyang mga ginikanan, iyan na ito na sa ngayawan, pero ang nga, naagid akong tawag ang Ginoo sa ilabang, mga lagad siya tinagdanay. But still, ang saan sa Ginoo nga naingon siya, kung usa lang mo alagad, diya kaniya, iya yung luwason ng tibuok pamilya. Kawa ngay tabo ang iksunan. Linog, kusog kayo. Dito sa ilaha, wala na kayo anay tabo. Pero dito sa bukid, mga iksunan, asa iyang igsuon, asa iyang inahan. Grabe landslide dito. Grabe ang mga nanglikid dito, ang mga bato. Ngani ang iyang igsuon, mga iksunan, na yung kaptari diha. Basta naay, kung wako na sayo, naalay may kuwanso, ang kanang nabati lang niya ba mabalhin siya. Ikaw lang siya nakabalhin mga kaigsunan. Ang dakong bato, biligid silang balay. Naaaragin sa dool. Salamat sa Diyos kaya wakit siya na unsa. Yan tapos may bata relative nila nagatugan yun. Nya abi nila nga patay. Pero unsay nahitabo mga kaigsunan, gamay lang gas-gas. Iyon anak kamaayo ang Diyos. Iyan yung luwason ang iyang mga katawan. Dili gyud mahimong ulubad ang iyang saad ngadto sa mga katawan nga mituo kaniya. Muna mga kaigsunan, sa panahon sa kinabuhi nila Paul ug sila sa sitwasyon nila nga napriso sila, nagdahig sila sa Ginoo. Gitayog sa Ginoo ang yuta na earthquake na hitabo mga kaigsunan, ug didto nalingkawas sila sa mga dagko nga mga higot. Mga kadena, naghigot sila, huwag nang abli ang puntahan. Kasi nga na ng relationship niya sa Ginoo. Munang panahon karon ba nga, tayo ugon na sa Ginoo, di kinahanglan dili kita mo talikod sa Ginoo. Kay sa musugot man tag madili tayo pagtayog. Sa musugot man tag madili, naay pruning, naay pag-sanctify, naay tanan, naay mga pagsulay. Pero gikinahanglan mo barong kang malig-on niya sa Dios. Kay kung nagduha-duha silang Paul ug Silas, pagkapriso nila, gihunong nila pagtuo sa Ginoo, madugay sila sa pasuwan. Sama na sa kinabuhi. Sa panahon na natin mga pagsulay, unya mo talikod ta sa Ginoo, mulangay ang rescue sa Ginoo nato. Pero sa panahon nga, bisag natin pagsulay, nagpabilit ka sa Dios, bidugtog ka niya, paspasan niya rescue. Kung ay kong katingalan sa iyong pagkinabuhi, ng Kristohanon, ay mga masinati mo nga, itungod din sa itong pagbili. Kung backslide ka rin, kung mawala ka dali, mawala. Pero nakanindot lang, kaya ba lang espiritu, mutabang na ito, makabalik ka sa dalan. Pero punta sa karon nga panahon ba, nagipilit ka sa Ginoo nga mga mualagad diya kaniya, bisan unsa mo pagsulay, parang
Ayaw palayo. Kung dili duol sa Ginoo, dugdot ug dugdot ug dugdot. Aron ka mga talikala nga na din ha. Kung wala nagpasabot nga dili ta mapreso, anay mga sitwasyon pwede ta mapreso. Pero sa panahon nga mudugdot ta diha sa Ginoo, mudala siya og mupaabot sa iyang tabang ug mga tangtang ginang kapos nga nakasulod sa tong kinabuhi. So sama sila nga Apostol Paul ug kang Silas. Muna paghuman ato mga kaigsunan, nataranta ang gwardiya. Jail guard, nataranta siya. Kaya kasi naglakaw ng mga tao. Sana lang ka, mamatay din siya. Sana lang kay buhaton sa iya. Pero salamat sa Ginoo mga Kristohanon. Kung napaunahan dito ang presensya sa Ginoo, ang Ginoo nagkontrol sa tanan. Kaya naunhan man ang presensya sa Ginoo, ang Dios nagkontrol sa tanan. Muna nakapabilin sila dito Wala sila may buhat o dili maayo. Kay once manggod ana-anay paagi, then buhatan nimo dili maayo nga paagi. That's muna gitawag na kog contamination walk. Contaminated na lakaw ba? Anani tabang ang Ginoo, pero nagpili gihapon sa pamaagi nga dili maayo. But still sila, Paul ug Silas, nagpabilin sila sa paagi sa Dios. Naghulat sila. O muna'y hinungdan, tungkol sa ilang pagbarong, ang gwardya, nahimo siyang curious. Kung sa angay na kong buhaton. Diba? Naka-realize sa Sir Kogalingon ba? Kung muto'y, nahitabo Sir Kogalingon na, nakapamunta na siya kung sa niliyang buhaton, aron nga makapangalagad sa Diyos. Muna ingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan sa ganito, tumuo ka kang Jesus. Aron ikaw ug ang imong pamilya maluwas. Makita nato kung ang nangalagad sa Ginoo, apostol ba ka, disciple ba ka, prophet ba ka, pastor ba ka, evangelist ba ka, teacher ba ka, o napalang ka sa pagtubo ni mo, disipulo pa lamang ka. Sa panahon nga ni pagsulay mo, barog ka. Sa mga pagsulay nga malikon, pwede ni nga mahimong ang uban makaduol sa Ginoo. Sa panahon nga mubarog ka diya sa Dios, magpabilin ka sa imong relasyon diya sa Ginoo, konektado man to sa Dios, diya sa mga pag-ampo, diya sa mga pagdayeg, nan anay rescue mo abot diya sa imong kaugalingon, o makahimo ni siya nga mo rescue pud sa uban nga nakapalibot sa imo. Kaya kung ato lang tawon sa lain nga side, kung sa lain nga dagway makaigsunan, kung kita na kumutalikod ta, walay kaluwasan kung dili ta mo baro diya sa Dios, walay kaluwasan mo abot ngadto sa tuang mga classmate, sa tuang silingan, sa tuang mga relatives, o sa libisan kinsa pa natin o dili. Tinao dili. Nahilom na lagi, wala lagi ito ba? Diba? Kung kita po sa itong kaugalingon, pwede tang isimba pero backslide ang atong sulod. Pwede tang isimba pero backslide ang atong kasing-kasing. Backslide ang atong una-una. Shut down. Pero I declare in the mighty name of Jesus, nagkitang tanan, labaw na sa mga hinapos ng mga adlaw karon. Mahimong focus ang atong kasing-kasing ug una-una diya sa Dios. Aron makalakaw kita sa kung unsa man ang tawag sa Dios, ngani sa atong kinabuhi, nga muluwas ug daghang mga tao sa pangalan ni Jesus. Atong diskutan sa mga kabatanunan the day 2. Ayaw isipa ang imong kaugalingon nga wala kay mahimo tungod kay batan-on ra ka. Mas labaw nga daghan kag mahimo kay batan-on ka. Ang yawa mo sulti o kay mahimo kay batanon ka. Pero sultian ko ikaw ang Dios nag-ingon, daghan kag mahimo kay batanon ka. Muna mga kaigsunan, gipakita lang sa kinabuhi ni Apostol Paul o kaselas mga kaigsunan nga diha sa mga pag-awit, bisan pa man sa mga sitwasyon nga batik nga niabot sa ilang kinabuhi. Patungod kay naglakaw sila, nagkinabuhi sila,
Uyon sa kabubuton sa Ginoo. Nagpadayon sila sa pag-ampo niya sa Dios sa bisan unsa nga sitwasyon. Nagpadayon sila, nagdayon diya sa Dios sa bisan unsa nga sitwasyon. Nan ang Ginoo nagpaabot kanunay og tabang niya kanila og dili lang para kanila, para pud sa uban nga mga tawo nga nakapalibot diya kanila. Muna barong mga Kristohan. Barong mga kaigsunan. Kung sa kaniadto wala ninyo tagig panahon ang pag-ampo sa iyong church. Moabot lang mo kung Sunday lang. Dili wala niyo tagig panahon ang mga pag-ampo na sugdihan ko kamo. Mas damor maghatag og panahon sa mga pag-ampo. Kung wala mo'y panahon sa mga pag-ampo sa iyong personal na life, then I will tell you, delikado ka sa gingarian ng Satanas. Muna dali ka maluya, dali ka mabukan, tungod kay nagkulang sa pakigrelasyon sa Dios diha sa mga pag-ampo, pagdaig, pagbasa sa iyang pulong. Muli tawag karon mga kaigsunan kanina sitwasyon dako kani pagtawag sa Ginoo sa matag usa ka nato. Nga kung yes, madultuton man kay ta sa pag-ampo, nan dubliho nato. Nga kung madultuton man ta sa pagdayeg diha niya sa ato ang balay, nagadayeg ta niya. Nan dubliho nato. Sa asa ta makadayeg ta sa Dios. Ato tag-eskwelahan, ato tag-trabaho. Bisan asa tamad ko makadayeg ta sa Ginoo. Bisan asa tamad ko makaampok ta sa Ginoo. Bisan asa nga dapat pwede ta maka-quiet time sa Ginoo. Kay gihatag na niya ang kagawasan sa tanang dapit. Kaniya na ang sa John 4 mga kaigsunan. Yan na ang mga tao nga dili lang ba sa Jerusalem, dili lang ba diri nga mga dapit ko ang mag-ampo. Kami mag-ampo kami diri sa kabukiran. Mga Hudiyo mag-ampo dito sa templo. Munang ginan sila sa Dios, giintroduce sa Ginoo ang bag-o nga paagi. Sa Old Testament ang paagi ngadto ra ka sa church gate sa templo. Amen ba? Ana ra ka nga specific na dapat kay dira ra moabot ang presensya sa Ginoo. Pero giintroduce ni Jesus nga bisan asa ta, bisan asa ka, makadayeg, makasimba ka sa tungbuhi ni Dios. And that's a privilege. Kaya kung sa kaniadto, pipila lang ang makadayeg sa Ginoo. Pipila lang kung saran sa balang espiritu. But privilege kay ta ang pili na. Ang pili na itong din. Nga na ng balang espiritu sa itong kinabuhi. Nga pwede tang hatagan sa Ginoo mga langit nun nga mga butang. Langit nun nga mga bahandi. Langit nun nga mga gasa. Kasi po nag-awag siya, ayaw po ninyo baliwala akong gasa. Ato din gamiton sa maayo lang ang paggamit. Ayaw lang pong gamitan sa paghinambog. Kaya usa na po sa mudugdog siguro nimo. Kung mahinambog ka, gasa daw. Hindi, wala ang nga ikay pahinambog. Sa tanan, naghihatag lang sa Ginoo sa tuwa, libre. Uningon siya nga, kung nadawatan na tunay nga libre, ihatag na tunay nga libre. E daghan kay karon na maligya. Daghan kayo ibang presyuan. Pilay presyo. Ang buhat sa espirituhanon, daghan na. Pero dito ang awat anak. Sa mga naglantaw sa live, gihatag sa Dios na libre, ihatag po ngadto sa tanan nga libre. Muna mga kaigsunan, may kahong diya sa mga pag-ampo o mga pagdayeg. Kung nakulangan ta niini, mo ni yung panahon nga itong pangayoon sa Ginoo, nga may mo kaniligon sa itong kinabuhi. At imagine, sa panahon nga mudahig ka sa Ginoo, wala yung lugar sa Satanas. Dili siya ka, nga di siya magawas. Mag-worship. This is the promise of the Lord. Ako ay paabot sa inyo. Sa panahon nga muduol ta karon sa Ginoo sa mga pag-awit o pagpasalamat, pagdayeg diya kaniya. Naa siya mga ayuhon. Naay mga maling kawas. Kung muna'y saad sa Ginoo karong gabi una. Muna'y saad niya. Muna nga, ako nagatuo kay mo ni ingon sa Ginoo. Kay kung moingon ang Dios, dili gyud na mapakyas. Amen. Kay kung moingon ang Ginoo, dili gyud na mapakyas. Muna kung nakulangan ka, iduulan ko sa Ginoo.
Kung nakulangan ang atong simbahan, iduol sa Ginoo. Church, this is the time. Paligunon nato ang atong pag-ampo, pagdahig, pagkinabuhi nga uyon diya sa Dios, na kinabuhi sa espiritu sa kamuturan karon nga mga panahon. Aron ang proteksyon sa Dios sa kanunay magpabilin nga ni kanato. Whether we like it or not, humana ang gihimo sa Ginoo, humana ang move sa Dios, atuan na pong parte. Kasi parte na ito mahatag sa Ginoo. Ngayon ang mga tao, dili oy, magdependent ra maging sige gyud sa gugma sa Ginoo. Dili maging kitang mahigugma sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo ang gugma nga ri kanato, gipakita niya ang gugma nga ri kanato, ug karon na sad kay nadawatan nato yang gugma, ipakita nato kung unsa nato siya kagihigugma. We cannot say, I love you, Lord. I love you, Lord. Pero dili makita sa itong buhay. Dili makita sa ato ang kasing-kasing. Dili makita sa sulod sa itong una-una. Dili makita sa sulod sa itong mga tinuha. Muna mga kaigsunan nga, karon ang panahon nga kung nalayo man, worshipers, pwede tayong mag-play sa tubangan. Pero ang atong kasing-kasing layo sa Ginoo. Pwede tayong mag-play, nindot kita mo gitik-gitik or mo keyboard or mo drums. Lagi na itong kasing-kasing sa Diyos. Ngunang pulong sa Diyos, love the Lord your God. It's a command. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Kung mabasa ka sa Deuteronomy, makaigsunan Deuteronomy. Kung basahon na nung na, the Lord God demanded the love. Nag-demand siya og love sa mga katawan. Nag-demand siya. Ngayon tayo gugmaon siya sa mga tao nga iyang gibuhat. Muna nasayod ko hangtod karon ingon ana, usab na. Kinsa na higugma pag-ayo kang Ginoong Hesus diri. Ang manifestation sa gugma. Kani atong gugma kang Jesus. Ingon siya, if you love me, you will obey me. If you love me, you will do my commands, you will obey my commands. Ngunit Diyos, love me with all your heart, mind, soul, and strength. Pasabot niya na, tanang bahin sa itong kinabuhi, atong kining gipagamit sa Diyos. That is why, tonight, nag-specific ang Ginoo na ang mga worshipers moduol sa Diyos. Before tamo, awit makaigsunan, first nga mo awit ang New Hope.